ay lobo-lobo na ang budget. Paldo-paldo na. Paldo na, Congressman. Aray ko. Tama na! Tama na! Tama na! May mananagot! Mananagot! Magandang araw mga kababayan. Ito na naman po ang News That Matters at ating panonoorin dito. Nakita nyo sa video na yan si Attorney Rowena Guanzon mga kababayan. Ang ating bardagulan queen kung tawagin, na kung saan napakagaling niyang bardagulin itong si BBM mga kababayan. Pero bago tayo tumulak dyan sa video na yan mga kababayan, huwag niyo munang kalimutan i-share, like, subscribe na sa ganun updated po lagi tayo dito sa mga kaganapan dito sa ating bansa mga kababayan. At napapanood po natin yung mga latest news dito sa ating bansa. Pero bago tayo tumulak dyan mga kababayan, isang share, like, subscribe lamang po para updated po tayo sa mga videos dito. Eto, tumulak na po tayo dito kay Attorney Rowena Bardagulan Queen. Buhay na ito, matagal na rin ako sa politika. Sa tiyan pa lang ako ng nanay ko. Nag-commissioner na ako sa Comelec. Ngayon lang ako nakakita ng gobyerno at Congress na puro magnanakaw. Mga kababayan, tayo ba ay nasa demokrasya? Tayo ba ay sa malayang bayan? Namili ba tayo noong nakaraang eleksyon? Pero tama ba ang mga ginagawa nila sa ating bayan ngayon? Hindi tama, hindi tama, hindi tama, hindi tama, hindi tama, hindi tama, hindi tama. Galing mo talaga, Attorney. Idol. Naninindigan tayong lahat dahil ito ang katungkulan ng mamamayan, hindi lamang sa ating saligang batas, kundi sa ating mga pamilya at sa future ng ating mga anak. Kung pinili natin ang demokrasya, tayo ay pinangakuan na sa democratic na gobyerno ay mapapagunlad ang ating bayan, mapapaaral ang ating mga anak, mabibigyan ng trabaho ang ating pamilya, ibibigyan ng hustisya pati ang mga mahihirap, at walang magugutom, walang mawawalan ng bahay, at walang mawawalan ng pag-asa. Pero ngayon, ang mga pangyayari ay nakakawalang pag-asa. Hindi lamang sa pagmamahal ng Panginoon natin ay magsusurrender na sana ako. Walang pag-asa. Imbis na mag-surrender tayo, kailangan sumigaw tayo na ang karapatan natin sa isang malayang bayan na maunlad, na walang mga magnanakaw. Tama. Buhay po kayo. Ay karapatan nating mga Pilipino na magkakapatid, anuman ang ating relisyon, ang kinabukasan ng ating mga anak ang mahalaga sa atin. Tingnan nyo ang ibang bansa. Tingnan nyo ibang bansa na 5 years ago lang ay nangunguna tayo sa kanila. Ngayon, nasa kulelat na tayo. Nasa ilalim na tayo. Turismo, kulelat. Edukasyon, kulelat. Employment, kulelat. Gross domestic product, deficit. Foreign direct investment, wala ng kapital na pumapasok. Kahit ano pa ang mga advertisement nila sa ibang bansa, wala nang gustong mag-negosyo na ibang bansa dito sa bayan nating minamahal. Dahil lamang sa isang tinaga, korupsyon. Sa korupsyon,
mga tao, tayo mga Pilipinong hindi nagpapalupig sa mga banyaga ay ngayon nagpapalupig ba tayo sa mga kawatan? Hindi tayo magpapalupig sa mga kawatan. Kaya tayo nag-arali ngayon para marinig nila tayo na hindi nyo pwedeng gawin ito sa amin na walang mananagot. Maraming salamat po, Attorney Rowena Guanzon. Hindi ko talaga tayo magpapalupig sa mga kawatan. No mga kababayan, wala pong puwang dito ang mga kawatan sa gobyerno natin mga kababayan. Ang bagay sa mga kawatan mga kababayan, yung private jet, yun ang maghahatid sa kanila sa dahig. Yun ang mga bagay sa mga kawatan. Kasi tayong mga Pilipino, deserve nating mabuhay ng mga normal mga kababayan. Hindi tayo nabubuhay ng kasinungalingan, pagnanakaw, hindi po tayo ganyan mga kababayan. Ang Pilipino ay kinikilala sa iba't ibang bansa na dedicated sa trabaho, hindi po talaga quality po talaga mga kababayan. Kaya nga po tayo dati, tinitingala tayo dito sa Asia, na kung saan pangunahan na tayo ng mga bansang Vietnam, yung mga ganyang bansa, Thailand, pero tutuusin tayo po yung nangunguna sa kanila nun. Kaya ang sigaw po ng taong bayan, Marcos resign. Palitan na po natin ang ating presidente. Na walang mananagot! Kailangan may mananagot! At kung sino man ang puno nito, kailangan siya'y managot! Matagal na ako dito sa buhay na ito. Matagal na rin ako sa politika. Sa tiyan pa lang ako ng nanay ko. Nag-komisyoner na ako sa Comelec. Ngayon lang ako nakakita ng gobyerno at Congress na puro magnanakaw. Panginoon, maawa ka sa amin. Bakit humantong sa ganito? Sa panahon ng Pilipino ay halos wala nang makain 3 beses isang araw. Kalahati sa atin o 60 million ang nakakaranas ng gutom, habang ang mga buhaya ay pataba ng pataba. Mabuhay po kayo. Mabuhay ang Pilipinas. Kulong po yung mga buhaya. Yung mga matatabang buhaya. Buhaya! Ayan o mga kababayan, narinig nyo yung mga sigaw ng taong bayan. Buwaya, buwaya. Kaya resign kayo, kayong mga buhaya kayo. Mga wow, bawawaw. Sama din po kayo dyan. Sama-sama kayo mga buhaya at bawawaw. Maraming salamat po, Attorney Guanzon, sa iyong napakagandang mensahe. Very inspiring, very motivating. Na-motivate mo yung mga taong bayan. Nagkapagbigay ka ng mga good moral, na-boost mo yung mga spirit ng ating mga kababayang Pilipino. Kaya dapat po talaga, BBM, mag-resign ka na lang. Po namin sa maleta at dinideliver namin doon po kay Speaker Martin Romualdez. Marami po siyang kinento, pati yung Department of Health. Pinapakailaman ang pondo, ang mga kontrata, ang mga gamot, ang tulong sa mahihirap. Meron pang kinwento. Si Sergeant Gutesa, sabi niya, Sir, ang dami po naming pera, pinamimigay sa media. Ang sabi ko, Sergeant Gutesa, mas maganda na ikwento mo yan kay Senador Marcoleta. Mas magandang siya ang makadinig dahil siya naman ang taga-pamahala, ang pinuno ng Blue Ribbon Committee.
Kaya po nagkita kami. Sabi ko kay Senador Marcoleta, Kadante, pakinggan mo lang. Sabi niya, Mike, totoo ba yan? Yan bang taong yan kilala mo? Sabi ko, pakinggan mo. Dinggin mo ko ano sasabihin niya at magugulat ka. Nagkita po kami. Kinuwento ni Sergeant Gutesa kung ano yung ginagawa nila na bigayan ng pera. Ang katunayan no, ngayon ko lang nalaman na yung isang maleta pala kaya maglaman ng 48 million pesos. Grabe mga kababayan, no? 48 million pesos. At yung pala pong 1 milyong piso, ang kalagahang bigat ay 1 kilo. Hindi na ho sila nagbibilangan ng pera. Kinikilo ang pera para malaman kung magkano. Matindi pala yung mga kawatan natin, mga kababayan. Wala nang bilang-bilang. Kinikilo na lang pala yung bilangan nila, yung mga kawatan natin. Kapag 1 kilo, 1 milyon, malupit talaga itong mga kawatan natin, mga kababayan, no? Kaya tiba-tiba po sila, nagsilakihan po sila, mga buhaya, samantalang ang kawawa yung mga taong bayan na katulad natin, na lumalaban ng parehas, mga kababayan. Malulupit kayo. Naghihintay na sa inyo yung kulungan, mga kababayan, malapit na kayo. Magugulat kayo nung kinento niya. Disyembre, isang delivery, 2.5 billion pesos ang dineliver. Inaakyat sa bahay ni Saldico, mula po Valle Verde, may bahay si Saldico. Doon po kinikilo pera, binibilang, ilalagay sa maleta. Dadalhin sa bahay ni Saldico, dyan po sa Shangri-La Horizon sa BGC. Inaakyat lahat ng maleta at binababa muli. Hindi ko pa maintindihan, tinanong ko, Sarge, bakit inaakyat pa yung maleta, ang bibigat? Pagkatapos ibababa muli. Sabi niya, Sir, Kulang hindi pa. ko rin po alam. Ako lang pa. Pero ganun po ang aming ginagawa. Ngayon ko lang napagtunton na yung palang mga maleta, kinukunan ng litrato para malaman ang delivery kay Speaker Martin Romualdez. Kulong. Ngayon po, nung una, si Sergeant Gutesa sabi niya, hindi ko kailangan ng protective custody o proteksyon ng Senado. Sabi niya, huwag niyo na rin po akong isama sa Witness Protection Program. Sasama siya sa mga kasama niyang Marines. Nung una, hindi po kami nakapag-usap ng direkta. May nagsasabi lang po kung ano ang kanyang mensahe. Ngayon, ang huling mensahe nung nakaraang 2 linggo, hindi na po siya pinoproteksyonan. Siya po ay kinukulong na, illegally detained ng kanyang makasama ng MC2 ng Philippine Marines. Alam niyo po, ang kinakaawa ko, naintindihan ko, si Sergeant Gutesa, napapirma na po nila ng affidavit. Umatras na, iniba na ang kwento. Ang sabi niya, si Defensor at si Marcoleta ay babayaran daw siya sa kanyang sasabihin. Binidyo si Sergeant Gutesa, pero hindi po ko galit. Kahit nabaguhin niya kwento, naintindihan ko. Dahil pag ang pamilya mo, ang asawa mo, ang mga anak mo, ang tinakot, naintindihan ko, Sergeant Gutesa, huwag kang mag-alala, naintindihan ka ng sambayan ng Pilipino. Ang aking apila sa mga nagkukulong sa kanya, pakawalan nyo naman po yung tao. Total naman, napapirma nyo na. Nagbago na lang salita. Total naman, na-video nun niya. Na sinasabi na na iba na ang kanyang salita. Na hindi na siya nag-deliver kay Martin Romualdez. Pakawalan nyo na po yung tao. Dahil yung tao, hindi na kinabang kahit 5
sa kawalang yan, sa korupsyon na nakikita natin sa gobyerno. Ang tindi talaga ng gobyerno natin, mga kababayan. Sarap talagang mga Gutesa na nga yung nag-iisang credible witness, mga kababayan. Kung totoong dinukot man siya at pinapirma na pinabaliktad yung kanyang mga salaysay, talagang nakakaawa po si Gutesa, mga kababayan. Hindi ho natin siya masisisi kung totoo po yun. Kasi kung talagang nakataya naman yung pamilya mo dyan, kung papatayin nila, wala ka nang magagawa, mga kababayan. Unless kung talagang buo ang loob talaga. Yung kay Sergeant Gutesa, konsensya, nalulunod yung kanyang kamag-anakan. Yung mga kasama niyang sundalo, nalunod yung pamilya sa Bicol, binabaha, nawalan ng negosyo, nawalan ng pangkabuhayan. Pero ni Cinco, hindi ang kumita. Hindi ang congressman, hindi ang senador, hindi ang kontraktor, hindi ang DPWH. Nag-deliver lang yan ng pera at nakonsensya sa nakikita niyang nakawan sa sambayanang Pilipino. O ayan, mga kababayan, bantayan natin ang ating palasyo. Baka tatakas itong si BBM, mga kababayan, ha? Ayan po, natataranta na ang mga adiktos, mga kababayan. Ayan po, nakita natin dyan, sunod-sunod na choppers ang namataan sa Manila Bay Area kasabay ng private at PNP flights na nakalag sa Flight Radar 24, mga kababayan. Nagdulot ng tanong at pangamba ang sabay-sabay na paglipad ng mga helicopter sa ibabaw ng Manila Bay ngayong umaga matapos makita sa Flight Radar 24 ang coordinated movement ng private helicopters RPC-102, RP-3386 at isang PNP helicopter RP-3186. At ngayon, kinunan pa ng aktwal na larawan ang pag-ikot ng dalawang choppers sa tapat ng coastal areas, mga kababayan. Ano kaya to, mga kababayan? Baka naghahanda na, nag-e-empake na itong si BBM, mga kababayan. Kaya bantayan po natin ang ating palasyo, baka biglang tumakas po yung mga mandarambong, mga kababayan. So hanggang dito na lang muna tayo, mga kababayan. Maraming salamat po. Ito ang News That Matters at mag-iingat po kayo lagi and God bless.